talagang ito'y lumulubog. So as long na tong daan na to is kita, may shooting pa. So I think it's possible naman, no? As you can see dito sa part na to is talagang malalim yan. So sumasapol na yan dito. Lubog na ba yung tambucho natin? So hindi, as long na hindi lumulubog yung ating tambucho, pwede pa tayo. So sa mga kami na, tatatry natin na makadaan dito gamit tong ating RB100. So malaki ng bahagi ng daan na humupa yung baha. Ayan. So itong mga nakaraang araw malalim dito, pero sabi nila may malalim na parte pa banda doon sa may tulay. So let's check it out. Enjoy natin to. Well, ang technique sa mga ganitong lugar pagka kayo'y dumadaan sa mga may bahain na ganito, ang technique dyan, kung semi-automatic ka, stay on the first gear. Tapos yung throttle mo is nasa ano lang, mga sabihin natin 50-60%. Tapos wag kang mag-ano ng throttle, wag kang bubomba, kasi once na bumomba ka, babalik yan. Ako usually ginagawa ko pag ganito baha, ang ginagawa ko habang naka first gear ako is nakaipit sa ano yung aking paa sa clutch, para naka ano sa half clutch. Ayan, just to make sure na I have enough throttle dito sa aking motor para hindi siya humigop ng tubig. So as you can see, gutter deep ang tubig. Kung naririnig nyo, ako'y naka half clutch. At the same time, yung aking throttle is balanced. So yun, sa parte na to wala na kasi mataas to. So dun malapit sa tulay, yun yung sinasabi nilang malalim na part. Doon naman sa mga naka automatic motorcycle, kung sa baha, pag lumubog na yung panggilid mo, don't try na i-throttle pa, kasi babasa na yung ano mo, yung anong tawag doon, panggilid mo. So pag nabasa yun, magkakaroon ka ng madalas na fan belt. Yan. Ay, naku, mukhang malalim Anyways, tignan natin. Yan, so as you can see dito sa part na to, dahil medyo mababa to, is
talagang ito'y lumulubog. So as long na tong daan na to is kita, may shooting pa. So I think it's possible naman, no? As you can see dito sa part na to is talagang malalim yan. So sumasapol na yan dito. Lumubog na ba yung tambucho natin? So hindi, as long na hindi lumulubog yung ating tambucho, pwede pa tayo. Tapos watch out for road markings, kasi ang road markings na yan magiging ano natin. So dito sa part na to talaga malalim. As you can see dito talaga lumulubog na siya. Pero as long na yung tambucho mo is, so ayun mga kaminor, no? So nakalampas tayo. So unfortunately mamaya siguro wala na yan. Limbog ba? Gabe? Baba pa. Malive tama ito. Sabihin mo, manabela GMA. Kwata may kwata mo. GMA ito eh. So yun lang mga minor, no? Quickie tips. Tapos after nyo dumaan sa baha, i-check nyo yung motorcycle nyo kung merong signs na napasukan siya ng baha. Pero I think dito sa case ng aking motorsiklo is wala naman, mataas siya. Try to throttle up. Pag may lumalabas na usok at the same time tubig, ibig sabihin, isang indication lang nun is napasukan yung engine mo ng tubig. So in my case, hindi, it's clear. So maikling video lang to, no mga kaminor. So ewan ko kung nakunan kami na GMA 7 yun, live yun, no? Pero sa tingin ko mamayang hapon, pwede na to talaga. Actually pwede na siya ngayon, doon sa malalakas ang loob. May mga nakadaan ng automatic na mga motorsiklo. Itong lugar na kasi na to, ngayon lang ito ulit bumaha. Kasi nga, nagsunod-sunod yung bagyo. At the same time, wala, sunod-sunod yung bagyo. So kung nakikita nyo, nakabalot lahat ng ano yung gamit ko, no? So hindi ko alam kung anong oras nandyan yung GMA. Sana nakunan tayo, live yun. Balita yun. So yung mga kaminor, dito na muna. At see you on the next episode. Just a quick reminder, ingat po sa mga magbabiyahe tulad ko. Huwag kalimutan yung kapote, lalo na may isang bagyo pa. Iwas-iwas din sa daan na may baha. Okay.